Maligayang Pasko sa bawat isa. Maligayang Pasko hindi dahil may pera ka, hindi dahil may datong ka, hindi dahil may dating ka. Pwede, no? Hindi dahil sa masarap na pagkain, hindi dahil Christmas party natin ngayong umaga. Maligayang Pasko dahil si Jesucristo ang ating Panginoon. Amen? Siya nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Jesus? Siya ang pinagmumulan ng kagalakan. Kapag nagdiriwang tayo ng Pasko sa pamagitan lamang ng pagkain, pamamasyal, magandang damit, mga kapatid, mababaw, shallow, superficial ang Pasko. Pero kapag pinagdiriwang natin ang Pasko mula sa kaibuturan ng ating puso, na ang Panginoong Isus, kinikilala natin sa ating buhay na siya yung nagpatawad sa atin, nagbago ng buhay natin, nagpagaling sa atin, nagmamahal sa atin, maligayang Pasko. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. Pagkasabi sa katabi mo, maligayang Pasko. Yung nakangiti ka, kapatid. Ayan, maligayang Pasko. May ligaya sa Pasko. Ang ligaya ng Pasko ay ang ating Panginoong Jesus. That's why we celebrate Christmas. Not because of the date. Kasi wala namang nakakalam kung kailan talaga pinanganak ang Panginoong Jesus. At hindi tayo legalista na katulad ng iba na dahil hindi pinanganak sa ganung araw, we will not celebrate. No. We will commemorate, celebrate the day that Jesus Christ, our Lord, was born. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang Pasko ay madalas nating inilalarawan bilang panahon ng kasiyahan. May magagandang ilaw, masasiyang awitan, mga handaan at may pagbibigayan ng regalo sa mayroong pambigay. Christmas is supposed to be a season of joy. Sabi nga ng isang awitin, it's the most wonderful time of the year. Ayan. Kaya pag nakita mo na rin may kanta, it's the most wonderful time of the year. Parang ganda boses ko ngayong umaga. Sa sarili ko lang Pero minsan, hindi ganoon ang nararamdaman ng marami. Kaya nga inuulit ko sa inyo, di ba kanina, batiin mo naman yung kapatid mo, yung kasama mo ng maligayang Pasko, may nakangiti. Kasi yung iba, walang sigla, no? Walang ngiti. Hindi ganoon ang nararamdaman ng iba. Sa totoo lang, maraming tao ngayong Pasko ang malungkot, pagod, bigo, kapos sa pera. Kasi ang isip ng iba kapag Pasko, kailangan may pera ka, may dating ka. No? Yung iba kasi pagod Pagod. Yan. Ang iba, tanggapin natin ito na wala ng mahal sa buhay, pero lumalaban. Hindi nila kasama kanilang pamilya sa pagdaraos ng Pasko, pero matatag pa rin. Ang iba naghihirap, of course, tanggapin natin financially. Dahil sa matinding korupsyon sa ating gobyerno, maraming naghihirap. Ang iba naman ay may matinding kalungkutan na hindi nila masabi kahit kanino. Sa sarili na lang niya. Kaya kung meron ka matinding kalungkutan, ibulong mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Some smile outside but broken and crying inside. Diba? May mga taong makikita ka na nakangiti pero deep inside broken sila Basag. Umiiyak. Iba nagsiselebrate ng Pasko pero merong emptiness sa buhay. Sa likod ng mga ngiti ay may bigat na dinadala. Sa likod ng kasiyahan ay may mga panalangin na tila baga hindi sinasagot. Bakit, Panginoon? Bakit hindi ko nararamdaman? Bakit parang ang tagal lang pinapanalangin ko, walang sagot? Alam po ninyo mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Ayan. Ganyan din ang karanasan ng mga unang nagdaos ng Pasko. Ang Israel sa panahon na yun ay nasa ilalim ng pananakop ng pamahalaan ng Roman Empire.
Marami sa kanila ang naghihirap dahil sa matinding korupsyon ng kanilang gobyerno. Marami sa kanila ang mayroong takot, mayroong pangamba, mayroong agam-agam, may kalungkutan sa buhay. Marami sa kanila ang nawalan na ng pag-asa. 400 taon na tahimik ang langit. Walang propeta na nagsasalita. Walang pangangaral ng salita ng Diyos. Walang malinaw na tinig ng Diyos na naririnig ang tao. Ngunit sa isang madilim at tahimik na gabi, ipinahayag ng Diyos ang mabuting balita. Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ay hindi kwento lang. Hindi ito tradisyon lang na ipinagdiriwang. Ang mensahe ng Pasko ay ang kapahayagan ng mabuting balita ng dakilang kagalakan para sa lahat ng tao. Pakisabi sa katabi mo, may mabuting balita sa iyo. Ng dakilang kagalakan. Pag sinabing dakilang kagalakan, ito ay matinding kagalakan. Hindi mababaw, hindi superficial, hindi shallow, malalim na kagalakan. Tingnan natin po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 2, talatang 8, sa lupaing iyon may mga pastol ng tupa na nasa disyerto sila. Sa madilim na gabi, tahimik na gabi, malamig na gabi, na nagbabantay ng kanilang kawan sa lugar na iyon, sa gabi. Talatang 9, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Sinabi ng banal na kasulatan, sila ay lubhang natakot. Sino ba namang hindi matatakot? Tahimik, di ba? Madilim, biglang lumitaw ang isang anghel na nagliwanag at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa kanila. Sa isang madilim, malungkot na gabi, may dumating na mabuting balita sa kanila. Sinabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Dala ko ang mabuting balita, magandang balita ng kagalakan na mahayag, mararanasan ng lahat ng tao. Talatang 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas. Wala nang iba. Isa lang. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Ipinanganak sa inyo sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoong Jesus. Sa panahon nila, mga kapatid, at maging sa panahon natin ngayon, napakahalaga ng mabuting balita. Ako gusto ko lagi nakakarinig ng mabuting balita, ng magandang balita. Bakit? Ito'y nakapagbigay ng inspirasyon, ng kagalakan, dahil marami ang nangangailangan ng pag-asa. Kailangan mo ng mabuting balita dahil kailangan mo ng pag-asa. Marami ang nagnanais ng totoong kahulugan at kabuluhan ng buhay, kaya dumating sa kanilang mabuting balita. Marami ang naghahanap ng dahilan o kaya ng inspirasyon para magpatuloy at magtagumpay sa buhay. Kaya dumating sa kanilang mabuting balita. At ngayong umaga, ang mabuting balita ay dumating din sa iyo. Ang mabuting balita ay para sa iyo. Amen? Kaya ngayong umaga, nais kong mangaral sa paksang ang mabuting balita ng dakilang kagalakan. Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo. Ayan. Para sa iyo. Para sa atin. Para sa lahat ng tao ang mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan. Pansinin po natin ito. Unawain po natin. Ang mabuting balita ay nag-aalis ng takot. Ang mabuting balita ay nag-aalis ng lungkot. Di ba? Siyempre, pag nakarinig ka ng mabuting balita, nawawala yung takot sa iyo eh. Nawawala yung lungkot sa iyo eh. Di ba? Nag-i-smile ka. Ayan. Pwede bang paki-smile naman? Ang hirap magsalita rito eh. Di ba? Kailangan na may smile tayo. Ayan. Di ba? Parang sinasabi nyo, tagal naman ni pastor. Gusto ko kainan na. Alam nyo, sabi ni Jana,
hanggat hindi ka pa nangangalumata, hanggat hindi ka pa nanginginig, at bumabagsak, hindi ka pa gutom. Ayan. Joke namin yun sa aming pamilya. Pero tandaan po natin, ang mabuting balita, nag-aalis ng takot, nag-aalis ng lungkot, nag-aalis ng pangamba at agam-agam sa buhay. That's why you need the good news. Kailangan mo ng mabuting balita sa iyong buhay. Ang mabuting balita ay nagbibigay ng pag-asa, naghahayag ng kagalakan, at nagsasabi kung sino ang pinagmumulan ng matinding kagalakan sa buhay ng tao. Sino yung pinagmumulan? Kaya nais ko pong magtanong sa inyo ngayong umaga, ano ang mabuting balita para sa iyo? Ano ang mabuting balita sa mga taong nakararanas ng takot, ng kalungkutan, ng kaguluhan sa buhay, ng pangamba, ng agam-agam ng pagkabalisa? What is good news for you? Ano ang mabuting balita para sa iyo? Mga kapatid, una po, ang mabuting balita ay ang paghahayag ng pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, pag-asa. Paghahayag ito ng pag-asa. The good news is the pronouncement of hope. Kaya sa panahon na sila ay nasa madilim na lugar, punong-puno ng kalungkutan, ng agam-agam, na hindi nila alam kung ano magaganap sa kinabukasan, dumating sa kanilang pag-asa. Sinabi na aklat ng Lucas, kabanatang 2, talatang 8, sa lupaing yun, talagang tinukoy sila eh. May mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay ng kanilang kawan. Mga pastol, mga rejected ng lipunan. Sa panahon na yon, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Ang mga pastol ay hindi lamang simpleng nagulat, hindi lamang sila nagulat, Hindi lang ganun. Kundi sila ay lubhang natakot. Natakot sila. Talagang matatakot ka, may isang anghel na nagliliwanag at nagliwanag sa buong paligid, no? Natakot sila. Sa Biblia po kasi, kapag ang isang tao ay napaharap sa isang anghel o sa presensya ng Panginoon, takot ang unang reaksyon. Bakit po? Dahil ang presensya ng Diyos ay naghahayag ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga si Propeta Isaias, nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono, natakot siya eh. Nahayag yung kabanalan ng Diyos. Sabi niya, woe unto me. Saba ko sapagkat ako isang taong namumuhay na makasalanan, na may maruming labi. Kaya takot yung umiral sa kanya. Ganun ang nangyayari. Kaya kung gusto mo makakita ng anghel, ihanda mo sarili mo. Ayan. At of course, yung presence ng angel, it is the presence of God. Kasi pag nauuna yung angel parang sila yung PSG ni Lord eh. Umuuna yan eh. And the presence of God brings a deep conviction. Nagbibigay ito ng malalim, matinding conviction ng kasalanan. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi layunin ng Diyos na tayo po ay matakot. Amen? Hindi nais ng Diyos na tayo po ay manatili sa takot. Kaya, tingnan po natin sinabi ng anghel. Sabi sa talatang 10, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Alam po ba ninyo yung salitang, huwag kayong matakot? Fear not. Sa Biblia, ito po ay nasulat ng 365 times. Na lagi sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga mangyayari. Huwag kang matakot sa sino man na haharang sa'yo kapag kakain ka na. Huwag kang matakot na kakain ka kahit na wala kang ambag. Huwag mong katakutan yon. Laging sinasabi ni Lord sa atin, huwag kang matakot. 365 times yan sa Biblia, huwag kayong matakot. So pansinin po natin, hindi sinabi ng anghel na maggalak kayo. Ang sinabi ng anghel ay, huwag kayong matakot. Bakit? Tandaan po natin, ang takot ay kaaway ng kagalakan. Pag natakot ka, hindi ka magiging masaya. Pag natakot ka, ang kagalakan ay hindi mananaig sa iyo. Kapag isang tao ay napuno ng takot,
hindi siya magiging masaya. Kaya kung may takot ka ngayon, nais mo maging masaya, hayaan mo yung takot yan, alisin ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Bakit natakot ang mga pastol sa pagharap ng anghel sa kanila? Kasi po sila'y nabuhay sa ilalim ng paniniil, pananakop ng mga Romano. Naranasan nila ang kahirapan ng buhay, ang matinding korupsyon sa kanilang lipunan, ang kanilang kalungkutan ay bunga ng takot at mabigat na pasanin sa kanilang buhay. Silang mga taong madalas hindi pinapansin sa lipunan. Ngunit, ang mga pastol, ang unang pinili ng Diyos. Pinili sila ng Diyos. Sila yung unang nakarinig ng mabuting balita, ng kagalakan na ipinahayag ng Diyos na mahayag sa lahat ng tao. Direktang hinarap, direktang kinausap ng anghel na pinadala ng Diyos sa kanila ang mensahe ng mabuting balita na sinabi, huwag kayong matakot. Ang salitang huwag kayong matakot ay nangangahulugan na huwag ninyong pahintulutan ang takot na maghari sa inyong puso. Kapatid, huwag mong pahintulutan. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang mabalisa. Kahit na darating na yung mga pinagkakautangan mo, huwag kang matakot, harapin mo sila. Sabihin mo, magbabayad din ako. Amen? Huwag kang matakot. Huwag mong pahintulutang matakot ang buhay mo o maghari sa iyo ang takot. Huwag niyong hayaang kontrolin ng takot ang inyong buhay. Amen? Huwag kayong matakot. Bakit po? Kasi maraming tao ngayon, punong-puno ng takot ang buhay. Dahil sa kanilang kalagayan sa buhay at kung ano ang mangyayari sa kanila, sa kanilang kinabukasan. Kaya takot sila eh. May mga taong ganun eh. Ang iba may malalim na takot sa buhay dahil sa mga kabiguang pinagdaanan nila na ayaw nilang maulit muli sa kanila. Kaya natatakot sila. Yung iba natatakot maghirap, natatakot sila sa mga bagay na hindi nila alam. Bakit sila natatakot? Sa panahon din natin ngayon, marami ang may takot sa nangyayaring korupsyon. No? Ulit-ulit po ako sa korupsyon. Galit ako sa korupsyon eh. Pinagpipray ko yung mga korap na hipuin ng Diyos. No? Makakilala sila sa Panginoon. Hindi ko sila pinapanalangin mawala na. Pinapanalangin kong mabuksan ang isipan nila. Kasi nagkikreate sila ng takot at pangamba sa mga mamamayang Pilipino. Na maging dahilan nito ng pagbagsak ng ekonomiya o kaguluhan, huwag nawang mangyari. Kaya ngayon makikita mo, Pasko, darating ang Pasko. Makikita mo yung mga mukha ng tao, may malungkot, di ba? May pahaba, di ba? May pabilog, di ba? Pati mo alam na ano itsura ng tao, may mga pangamba. Pero mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang Pasko ay paalala sa ating lahat. Hindi takot ang dapat manaig sa ating buhay, kundi pag-asa na dala ng mabuting balita mula sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may mabuting balita sa iyo. May pag-asa. Tandaan po natin mga kapatid, ang takot ay parang dilim sa isang silid. Kapag may pumasok na liwanag, tandaan po ninyo, hindi nakikipagtalo ang dilim. Pag madilim dito, meron kang kandila, hindi makikipagtalong dilim, mawawala ang dilim. Ito ay kusang umaalis. Dahil merong liwanag. Ganyan din ang pag-asa na dala ng mabuting balita mula sa Diyos. Inaalis niya yung takot. Bakit? Kasi ang mabuting balita nagdadala ng pag-asa. Amen? Nagdadala ng liwanag. Nagdadala ng kagalakan sa buhay po natin. Amen? Sino gusto ng mabuting balita? Nagaling sa Panginoon. Kung nagawa ng Diyos na magdala ng pag-asa sa mga pastol na nasa isang madilim na lugar, sa isang parang, ganun din ang Diyos. Siya'y magdadala ng liwanag sa iyo at mag-aalis ng takot, mag-aalis ng pangamba, mag-aalis ng pagkabalisa sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya niyang alisin yan. Kapatid, magtiwala ka lang sapagkat ang liwanag ng pag-asa ay may pangalan.
at ang kanyang pangalan ay Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-asa may pangalan. Ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Siya ang liwanag ng pag-asa. Kaya ang mabuting balita ay naghahayag ng pag-asa. Nagbibigay ng inspirasyon ng kagalakan. Pangalawa, ang mabuting balita ay proklamasyon ng dakilang kagalakan. Pagka sinabing proklamasyon, ito ay deklarasyon. Ito ay kapahayagan. The good news is the proclamation of great joy. The good news proclaimed by the angel is a declaration of God's great joy. Praise the Lord. Proclamation ito, kapahayagan ito, declaration ito ng mabuting balita na nagdadala ng dakila o matinding kagalakan. Sinabi sa aklat ng Lucas, kabanatang 2, talatang 10, pangalawang pangungusap. Sinabi ng anghel, dala ko sa inyo ang mabuting balita ng dakilang kagalakan. Purihin ng Diyos. Dala ng anghel yung mabuting balita na nagbibigay ng matinding kagalakan. Ang mabuting balita na yan ay ebanghelyo ng Diyos na nag-aahayag ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos ng 400 taon ng katahimikan, na walang propetang nagsasalita, walang tinig ng Diyos, bigla nahayag ang isang anghel na may dalang mabuting balita. Balita na nagbibigay ng kagalakan sa mga tao. Sabi ng anghel, dala ko sa inyo ang mabuting balita ng dakilang kagalakan. Kaya po mga kapatid, ang Pasko ay hindi siya ordinaryong saya. Na parang merong spirit ng Christmas na parang may saya siyang dala. Hindi ordinaryong saya ang dala ng Pasko. Ang Pasko ay may dalang mabuting balita ng dakilang kagalakan. Bakit dakila? Bakit matindi yung kagalakan? Bakit po? Sapagkat ang pinagmumulan ng kagalakan ay ang Diyos. Amen? Yung kagalakan, yung mabuting balita na may dalang matinding kagalakan, ito'y galing sa Diyos. Sa Diyos walang kalungkutan. Amen? Sa Diyos walang pagkabalisa. Sa Diyos walang agam-agam. Ito'y galing sa Diyos. Sa kaharian ng Diyos, walang sakit, walang karamdaman, walang pagkabalisa, walang kahirapan. At ito, ini-extend niya sa atin yung mabuting balita ng kagalakan na siya yung pinagmumulan ng malalim, makahulugan na kagalakan. Bakit dakila ang kagalakan ito? Pangalawa, dahil ang kalikasan ng kagalakan ay spiritual, hindi emotional lamang. The nature of this great joy is spirit in nature. Spiritual. It comes from God. Hindi siya emosyon. Hindi yung masaya ka ngayon, mamaya-maya, hindi na. Mamaya-maya, iiyak ka na. Masaya ka ngayon. Pagkatapos, umiiyak ka na. Hindi ganon. Hindi ito emosyonal. Spiritual. Malalim. Makahulugan. May pinaguhugutan ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Bakit dakila ang kagalakan na ito? Nadala ng anghel na mabuting balita. Dahil ang bunga ng kagalakan ay pagbabago ng buhay. Pagka naranasan mo yung kagalakan na galing sa Diyos, babaguhin ito ang iyong buhay. Babaguhin ito yung itsura ng iyong mukha. Bibigyan ka ng ngiti sa iyong mukha. Bibigyan ka ng kagalakan na hindi kayang maipaliwanag. It is what we call, the Bible says, unspeakable joy. The joy that cannot be explained. That comes from the presence of God. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Mayroong kapuspusan ng kagalakan sa Panginoon. Hindi ito mababaw, ito ay malalim. Galing sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, sa panahon na ito ng pagdiriwang ng Pasko, maraming tao masaya. Pero ang kanilang pagiging masaya ay nakadepende sa mga nangyayari. Masaya sila dahil may nangyari. Ano nangyari? Binigyan ako ng regalo eh.
Masaya sila dahil may nangyari. Ano nangyari? Kumain kami. Masaya kaming kumain. Nakadepende doon sa mga nangyayari. Bakit ka masaya? Kasi naabutan ako ni Ninong. Ayan. Si Ninang nagbigay ng regalo. May mga tao masaya sila sa mga ganong pangyayari. Pero tandaan natin, ang kagalakan ay nakadepende sa katotohanan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Nakadepende ito sa Diyos. Yun yung kagalakan. Hindi siya ordinaryong kasiyahan lamang ng buhay, kundi malalim na kagalakan. Alam po ninyo, real talk lang po tayo, sa totoo lang. Maraming regalo ang nagpapasaya sa tao, pero sandali lang yan. Pag tumanggap ka ng regalo, sasaya ka. Pagkatapos nun, pag wala kang malalim na relasyon kay Kristo at hindi mo kilala si Kristo personal sa iyong buhay, na pwedeng nagsisimba ka pero hindi malalim ang iyong ugnayan kay Kristo, hindi magiging malalim yung kahulugan nito sa iyo. Maraming tao naghahanap ng kasiyahan sa pera, sa relasyon, at sa iba pang material na bagay ng mundo, pero panandalian lang yan. Dahil ang matinding kagalakan ay kapahayagan at deklarasyon ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang matinding kagalakan, kapahayagan ito revelation ito That's why I share the word na makarelate sa inyo, maging relevant sa inyo, maging revelational sa inyo na, basta narinig ko na to Hindi, pero dapat maintindihan mo. Meron itong deklarasyon, meron itong kapahayagan, meron itong malalim na ipinapaunawa sa iyo. Tandaan natin, ang mabuting balita, paghahayag ng pag-asa. Deklarasyon ito ng matinding kagalakan. At pangatlo, ang mabuting balita ay ang pagdating ng pinagmumulan ng dakilang kagalakan. The good news is that Jesus Christ has come. He is the source of great joy. Can we give Him that praise? Yun ang mabuting balita. Sinabi sa kanila ng anghel sa talatang 10, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat narito ako. Dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. May dala akong malaking kagalakan, mabuting balita, magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan, matinding kasiyahan ng buhay sa lahat ng tao. Tandaan natin mga kapatid, sabi no, ayon sa anghel, wala siyang pinili. Ang mabuting balita, walang pinipili. Hindi lang ito para sa mga taong may takot sa buhay, hindi lang ito para sa mga nalulungkot, hindi lang ito para sa mga mabubuting tao, kundi para sa mga masasama din. Kailangan ng masasamang tao ng mabuting balita na may pag-asa ang buhay. Kailangan ng mga taong naliligaw na may mabuting balita. Hindi lamang ito para sa mga relihiyoso, lalong-lalo't higit ang mabuting balita ay para sa mga taong mayroong relasyon sa Panginoon upang lalo pang lumalim ang iyong ugnayan sa Panginoon. Dahil ang mabuting balita, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng malalim na kagalakan. Tandaan natin ang unang pinili ng Diyos, mga pastol. Ano ibig sabihin nun? Sila'y mahirap, rejected ng lipunan. Ibig sabihin, ito ay katunayan na walang pinipili ang Diyos. At pakisabi sa katabi mo, isa ka sa pinili ng Diyos ngayon. Amen? Kasama ka sa pinili ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa iba na sinasabi nila, hindi naman ako karapat-dapat Hindi naman ako para dyan Marami na akong kasalanan. Di ba, may mga tao sabi, hindi na para sa akin yan Marami akong kasalanan. Huli na para sa akin. Sasabihin nila. Ngunit tandaan natin ang mensahe ng Pasko. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka. Para sa iyong kagalakan, para sa iyong kaligtasan, para sa iyong kagalingan, para sa iyong pagtatagumpay sa buhay. Amen!
Magtiwala ka lamang at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus siyang pinagmumulan ng lahat. Tingnan po natin yan. Lucas, Kabanatang 2, Talatang 11, sinabi ng anghel, ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas. Wala na iba. Hindi tagapagligtas ang simbahan. Hindi tagapagligtas ang pastor o ang ministro. Hindi. Hindi tagapagligtas ang iglesia. Hindi po. Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa. Hindi kaligtasan ang pagiging mabuting tao. Kailangan mo ng isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Mga kapatid, ang mensaheng ito ng anghel ay personal. Direkta. Para sa iyo. Para sa atin. Para sa lahat ng taong bukas na handang makinig ng mabuting balita. Tingnan po natin to. Isang tagapagligtas na magliligtas at mag-aalis sa iyo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Isa lang, si Jesucristo lamang. Si Jesucristo lamang ang may kapangyarihan na iligtas ka at alisin ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Si Jesucristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas na kayang magbago ng iyong buhay. Kayang mag-alis sa iyo kahit na saang kalagayan ng buhay. Kaya kang alisin sa kapangyarihan ng kahirapan at kahirapan ng buhay. Amen. Isa lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Pangalawa, siya ang Kristo. Ano ibig sabihin ng Kristo? He is the Messiah. Ang mga Hudyo ngayon, hanggang ngayon, sila naghihintay ng kanilang Messiah. Pero ang Messiah ay dumating na. Siya ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Kristo, siya ang pinahiran. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya ang lahat ng pangako ng Diyos, they are yes and amen. Sa lahat ng mga sumasampalataya. Siya ang kaganapan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. He is the anointing that breaks the yoke of bondage. Siya ang pahid, ang pinahiran, katuparan ng pangako ng Diyos na nag-aalis ng pagkagapos sa kasalanan. Kaya kung hanggang ngayon, magpapasko at magbabagong taon, magpapalit ng taon, namumuhay ka pa rin sa kasalanan, namumuhay ka pa rin sa bisyo, namumuhay ka pa rin sa maling relasyon, kapatid, pag-isipan mo ito. Ang mabuting balita ay para sa iyo. May pag-asa, may inspirasyon sa buhay, at ang inspirasyon, ang pag-asa mo ay ang Panginoong Jesucristo. Siya magliligtas sa iya, siya magpapagaling sa iya, siya magpapatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Siya magbabago ng iyong buhay. Sabi ng Biblia, siya ang Panginoon. He is the Lord. Pag sinabing Panginoon, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. He is the Lord. The self-existent one, the source of all things, the owner of all things. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nakipagkaisa ka kay Kristo, panalo ka, kapatid. Magtatagumpay ka sa buhay sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng kalakasan, ng kagalingan, ng katagumpayan sa buhay. The Lord, siya ang dapat na mamahala, maghari sa iyong buhay. Joy to the Lord has come. Si Jesucristo ang dapat mamahala at maghari sa iyong buhay dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Siya ang kagalakan, siya ang katagumpayan, ang kalakasan. Tandaan natin to, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos hindi hindi ibinibigay sa karapat-dapat. Hindi dahil karapat-dapat ka ibibigay sa iyong biyaya, hindi. Kahit hindi ka karapat-dapat, tatanggapin mo ang biyaya kapag handa mong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Nung tinanggap ko ang biyaya ng Diyos, hindi ako karapat-dapat. Marumi ako. Makasalanan ako. Hindi ako nararapat. Pero pinili niya ako.
Gaya ng mga pastol. Hindi naman sila nararapat eh. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Darating, kanina ibibigay ang dakilang balita, ang mabuting balita. Hindi ba dapat ibibigay sa mga matataas na tao, sa mga kilalang tao, sa mga dignified na tao? Sa mga presidente, sa mga prime minister? Hindi po. Ibinigay sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan. At kung ang mabuting balita ay ibinigay sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan, gaano pa kaya sa iyo at sa akin? Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka at mahal ka ng Diyos. Amen? At tandaan natin ang dakilang kagalakan at kaligtasan na hindi pinaghihirapan. Ito ay tinatanggap na may buong pananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay dumating hindi para sa mga perpekto at para sa mga magagaling na tao. Dumating siya para sa mga nangangailangan. Dumating siya para sa mga taong kailangan ng liwanag sa buhay, ng pag-asa. Naalala niyo yung ako po ay nangaral ng liwanag sa dilim? I did that because we also celebrate Hanukkah. Ano ba ang Hanukkah? Ito'y pagse-celebrate ng mga Hudyo ng celebration of lights. At pinipigilan ng dyablo na mag-celebrate ang mga Hudyo ng liwanag ng Diyos sa kanilang buhay. At ano nangyari sa Australia? Actually, doon sa Bondi Beach, nakapunta ako doon. Ang daming tao doon. Iba't ibang klase ng tao nandoon. At doon, merong namaril. Pinagbabaril yung mga taong nagse-celebrate ng Hanukkah, ng liwanag ng Diyos sa kanilang buhay. At itong ginagawa ng dyablo hanggang ngayon. Ayaw ng dyablo na magse-celebrate ka ng Christmas. Kaya mayroong relihiyon na magsasabi na, we don't celebrate Christmas. But we believe in 13-month pay. We believe in giving. We believe in gifts. But we don't celebrate Christmas. That's hypocrisy. Pagpapaimbabaw. Because Christmas is the good news about Jesus Christ, the source of joy, the source of all things. Amen? Can we give God praise? And in conclusion, mga kapatid, nung gabing yon, yung mga pastol, yung kanilang environment hindi naman agad nagbago eh. Di ba? Naroon pa rin, bumalik sila sa kahirapan, naroon pa rin yung dilim, pero isang bagay ang tiyak na nagbago sa kanila. Dumating sa kanilang buhay yung pinagmumulan ng matinding kagalakan. Naranasan nila yung pinagmumulan ng matinding kagalakan. Naranasan nila si Jesucristo sa kanilang buhay. Kaya sabi ng Lucas, kabanatang 2, talatang 20, bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos. That's why I love reading the gospel about Christmas, about Jesus Christ. Because it brings joy. Brings happiness. Deep happiness. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at kanilang nakita. Naayos sa mga sinabi ng mga anghel. Bumalik ang mga pastol sa parehong trabaho nila. Sa pag-aalaga pa rin ng mga tupa. Pero hindi sa parehong kalagayan ng puso. Hindi sila bumalik sa kalungkutan ng buhay. Hindi sila bumalik sa kadiliman ng buhay. Bumalik sila na nagtatrabaho sa kanilang lugar kung saan sila nagtatrabaho na masaya ang puso nila, maligaya sila. Bakit? Kasi naranasan nila, tinanggap nila, naghari sa kanila, yung pinagmumulan ng kagalakan, purihin ang Diyos. Ikaw rin, kapatid, maaaring bumalik ka sa parehong problema mo paglabas mo sa church na to. Pagkatapos ng Christmas party natin mamaya, pwedeng babalik ka pa rin sa dati mong problema, pero nais kong sabihin sa iyo, hindi ka babalik sa problemang walang solusyon. Hindi ka babalik sa buhay na walang pag-asa. Hindi ka babalik sa buhay na punong-puno ng takot at pag-aalala. Amen! Ikaw ay babalik sa buhay na puno ng kagalakan, ng biyaya ng Diyos, ng katagumpayan sa buhay. Purihin ang Panginoon. Amen?
Ang mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa, pinahayag na. Ang mabuting balita na naghahayag ng dakilang kagalakan ay naiproklama na, naideclare na. At ang pinagmumula ng dakilang kagalakan ay dumating na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ngayong Pasko, pakisabi sa katabi mo, kasama ka sa biyaya ng Diyos. Kasama ka sa pagpapala ng Diyos. Amen? Ano ang pagpapala ng Diyos sa atin? Ano ang biyaya ng Diyos sa atin? Material ba? Regalo ba? Pera ba? Ano ang pagpapala ng Diyos sa atin? Sabay-sabay nating basahin ang aklat ng Isaias. Diyan tayo magtatapos. Isaias, Kabanatang 9, talatang 6. Handa na po ba kayo? Magbasa kayo ng kayo ay masaya. Amen? Maligaya. Hindi pa kayo nagugutom. Amen? Hanggat hindi pa kayo nakakalumata, tanginginig at bumabagsak, hindi pa kayo gutom. Yan ang sabi sa akin ni Ate Hana, na natutunan niya kay Mami G. Amen? Sabay-sabay tayo. Yung masaya. Yung may feelings. Ayan. Ready? Go! Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Talatang 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Amen! Ano sabi ng talatang 6, talatang 6? Kanino raw ipinanganak ang isang bata? Pakasabi mo, para sa iyo. Sa atin. Sa atin, sa iyo, sa akin ipinanganak ang isang bata. Sa iyo, sa akin ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala maatang sa kanyang balikat. Ang pamamahala sa iyo, maatang sa kanyang balikat. Ang pag-aayos ng iyong buhay nasa balikat ngayon. Responsibilidad yun ng Panginoon na ayusin niya ang iyong buhay, baguhin ang iyong buhay, palakasin ka, pagtagumpayin ka. Ang kailangan mo lang ay buksan mo ang iyong puso. Hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Sapagkat siya ay kamangha-mangha. Wonderful. He is our advisor. Makapangyarihang Diyos. Hindi siya tao lang. Sabi nila tao lang. Tao lang si Jesus. Hindi po. Naging tao. Dahil siya'y makapangyarihang Diyos. Siya yung walang hanggang Ama. The originator of all things, the source of all things. Siya ang Pangulo ng kapayapaan. Kaya kung ngayong Pasko, aligaga ka, nababagabag ka, hayaan mong bigyan kanya ng kapayapaan. Kung nadidimlan ka, hayaan mong pagliwanagin niya ang iyong buhay. Bigyan ka ng pag-asa. Siya ang Pangulo ng kapayapaan. Natandaan niyo, sinabi sa talatang 7, ang paglago ng kanyang pamamahala. In the English version, it says, of the increase of His government, there will be no end. Sa kaharian ng Diyos, patuloy yung paglago, patuloy yung pag-increase, walang katapusan. Walang katapusan ng paglago. Walang katapusan. Ang exploration. In the kingdom of God, we will explore the galaxies, even the Milky Ways in the kingdom of God. Paglago ng kanyang pamamahala ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran. There is justice and righteousness in Him, today and forever. Amen?
Purihin ang Panginoon. At isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, ang kanyang pangalan ay si Hesus Kristo, ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon nating lahat. Purihin ang Diyos.